Sa President doon sa ano, sa Zamboanga. Medyo hindi maganda ang kanyang internet ata. Hello, Sir Rolly. Yes, copy Ponder. Ay, okay. Kumusta naman dyan sa araw na to? Dyan sa Alcobar. Mamaya lamang ay makapiling natin din siya, no, Sir Rolly. Saglit lang si Sir Yusuf. Ngayon po ay naghahanda po siya. So, kumusta naman yung araw mo sa dyan, sa area mo dyan sa Alcobar? Unang-una Ponder, magandang gabi ulit sa ating mga taga-subaybay dito sa BK Telemedia. Patungkol naman po sa inyong katanungan Founder, tuloy-tuloy po ang takbo ng buhay OFW natin dito sa Alcobar. Kanina nga lamang tayo din po ay tuloy-tuloy sa pagpasok sa trabaho. Although may mga concerns tayo regarding dito sa pressing issue ng coronavirus, pero ganun pa man, sapagkat hindi naman tayo sakop ng order ng Saudi government, yung sa private sector na involved sa operations. So bali ang nilabas na ng Saudi government, ang exempted lamang sa pagpasok or work from home ay yung mga nasa head office o kaya yung mga administration office ng mga private companies. So kaming mga nasa operations, tuloy-tuloy po ang So ganoon pa man, may mga hakbang pong ginagawa ang ating mga kumpanya. Tulad sa aming kumpanya, meron na rin po kaming mga thermal scanner sa pagpasok sa trabaho. At kung mayroong makitaan na medyo mataas ang kanyang temperatura, ay kaagad po itong dinadala sa hospital para sa kaukulang check-up. At saka dagdag pa doon, nagbibigay rin ang ating mga kumpanya dito ng mga safety mga gamit tulad ng face mask at saka yung mga hand sanitizer. So libre po itong binibigay ng mga kumpanya. So sa latest na balita Founder, bago tayo umuwi nga nitong hapon pagkatapos ng trabaho, natanggap natin itong update sa 8B. Itong ating sinusubaybayan na source ng information ay medyo reliable naman po, at nailathala po nga po nila na sa as of today, sa kasalukuyan, mayroon na pong 511 cases of COVID-19 dito sa kaharian. So yun po ang pinaka-latest Founder. Medyo po ito, medyo nakakabahala. So nag-aabang tayo ng mga additional na updates sa either sa local government o kaya saan mga reliable source na mapagkuhanan natin. Okay, nakabahala na talaga ito, Sir Rolly, no? Kung napakinggan mo yung interview kanina sa ating National President kay Ma'am Grace Maniaga, na kung saan ay mayroon na namang namatay as of today. So nakakabahala po dahil nga ay buhay na talaga nawawala sa virus, dahil sa virus na ito. At ang ano lang natin dito, wala po tayong wala pa tayong nabalitaan dito, si Rolly, kung mayroon na bang nasawi dito sa corona dito sa Saudi Arabia. Medyo maganda po ang although hindi kagandahan yung pag-increase ng bilang Founder, pero on the good side naman po, maaga po at saka seryoso ang pamahalaan ng Saudi sa pagtugon dito sa issue. So wala po hanggang sa kasalukuyan, wala po tayong nababalitaan na casualty dito sa coronavirus. So fatal casualty ang tinutukoy natin, although yun nga, napapabalita na itong taas ng bilang. Kung matatandaan Founder, kahapon lamang, less than 24 hours, nasa 392 po itong bilang ng COVID cases. Sa ngayon pong araw na to, 511 na po siya. So lagpas 100 po ang dinagdag nito sa bilang ng mga positive na may cases ng COVID. Sana nga ay control pa ito, Sir Rolly. Ang problema nito ay lalong instead na bumaba ay tumataas pa. Yan ang Founder, malamang meron pang merong kasi sa nakikita naman po natin, talaga naman pong tutok at seryoso itong Saudi government,
marami na po silang in-implement na mga safety precautions, mga guidelines para maibsan nga itong pagkalat nitong virus. Pero gayon pa man, meron pa rin talagang nare-report na pagdagdag. Founder, kung mararapatin nyo, meron tayong detalye dito sa nadagdag na mga i-ano lang natin sa sige, ating mga para ma-update natin. Tagasunod. Kabilang po dito, bali sa bilang po ng nadagdag ay 119 po itong nadagdag sa ngayong araw na ito, Founder? Oo. At ang isa po dito, may isang kaso na nadagdag sa Damam, 34 sa Riyadh, 72 sa Makkah, 3 dito sa Al-Khobar, 3 naman po sa Al-Hasa, 4 sa Katib, 1 sa Qasim at 1 sa Daharan. So yun po ang mga bilang, Founder, na nadagdag sa dito 119 po itong nadagdag, Founder, dito sa bilang ng mga cases ng COVID dito sa Cagayan. Mga kasangga ay kailangan lang po talaga sundin natin yung ang utos ng kaharian, paano yung para sa safety natin, kung anong katulad na itong para sa safety measure na kung saan ay iwasan po natin talaga yung mataong tao at yung sinasabi nila na stay at home. Yung po ang pinaka-importante doon. Ang problema naman nito, si Rowley, kasi may mga iba pang mga establishmento na open, Sa ngayon, Founder, actually, nag-umpisa lang kahapon, kanina, March 21. March 22 na pala ngayon. Noong March 21, may additional po na utos na simula alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ay sa pilitan pong ipapasara yung ibang establishmento at ang magbubukas lamang ay yung mga food shop, yung mga kainan, pharmacy at saka yung gasoline station. Yun lang ang pinapayagan na magbukas. So nag-umpisa po ito kahapon. So implemented na po ito for the next 14 days. So additional na precautions po ito para maiwasan yung pagkilos ng mga tao sapagkat wala silang mapupuntahan ng mga establishmento at sa ganung paraan ay maiwasan itong pagkalat nitong virus na ating iniiwasan sa ngayon. Ang kagandahan lang dito dahil po ay napakaganda yung treatment nila sa mga pasyente, at saka ang tapang ng gamot nila rito. Kaya ma-prevent kaagad yung may mga kasong ganon, talaga naman ay ma-prevent nila, kaya wala po zero casualty po tayo. Wala ka bang nabalitaan na may mga Pilipino na involved dito, Sir Rolly? Meron tayong nababalitaan, Founder, tulad nga na po nung na-share ng Philippine Embassy nung nagkaraang ilang araw na nag-live sila. Kung hindi ako nagkakamali, meron silang 3 Pilipino na nasa listahan na sakop dito sa cases ng COVID. Okay, ay sana wag na madagdagan yan dahil po ay nakakabahala na talaga. Pero anyway, ay dasalan talaga ang unang sandata natin dyan, na si Rolly. Yes, Founder, unang-una po talaga ang panalangin sa taas at saka pagsunod na rin po doon sa mga alituntunin, mga safety guidelines at mga precautions na nilalabas na sinasabi ng mga eksperto, dapat po na masunod ito ng maayos. Kabilang na nga po dyan yung sinasabi ninyo na stay at home, kaya nga po nagkaroon ng mga pagla-lockdown at saka paghihigpit doon sa mga pagpasok ng mga tao sa trabaho. Nandyan na rin po yung social distancing. Kung hindi po maiiwasan na kayo ay lalabas, mga kababayan, mga ka-OFW, saan man sa Cagayan o sa Pilipinas man, pag kayo po ay lalabas, i-maintain nyo po ang 1 meter distance mula doon sa next na tao na inyong sinusundan, at saka yung itong maintain ng proper hygiene at saka itong pagpi-frequent hand washing para po siyempre naman po sa ating pagkilos marami tayong mga bagay na nahahawakan.
So maring itong mga bagay na ito o mga lugar na ito nating pinupuntahan na merong presence nitong virus, so para maiwasan po ang pag-transfer nito ay kaagad po dapat na maghugas. Okay. Si Rolly, bago po tayo patuloy sa ating programa, no, batiin ko mo lang muna itong mga taga-subaybay natin at may mga messages po sila. Nandyan po si Tintin. Hello, founder. Ayan, good evening. Aisa Halapan Labog. Good evening po, founder. Maribik Joaquin. Pa-shout out po, Bantay Kasangga. Ingat po kayo, yan po. Nag-ano po si Maribik, nagpa-shout out po ang isa sa official natin sa Bantay at Kasangga. Sir Yani Gabriela Macru, po founder, at kay Sir Rolly, ingat po kayo and God bless. Sa Maribik, 500, ang sabi po ni Maribik, yung 511 po ba, mga positive na po ba yun, mga sir? Yun ang katanungan ni Maribik, Sir Rolly, mamaya ay sagutin mo yan. At nandiyan po uli si may sinasabi din po siya, paano po yun, founder at Sir Rolly, ang ibang kumpanya may pasok pa, may kababayan tayong takot na pumasok kaso pinapasok sila ng manager nila. Sir Rolly, yung katanungan. Yes, so una doon sa sa unang katanungan doon regarding sa 511 kung ito ba ay positive doon. Tama po ba yun, founder? Opo. Yan. Ganito po kasi yan, tatlong stage kasi yan bago ka ma-classify na unang-una, meron nga yung tinatawag na PUM o Persons Under Monitoring. So, at saka meron namang tinatawag na PUI, Persons Under Investigations. So, pagka monitor ka muna, tapos kasunod nun, kung talagang mayroong mga signs na under investigation ka, tapos yung 511 ay po yun, sa kasamang yun po ay mga positive cases na po. Hindi po yun mga hindi po yun under investigation or monitoring, mga na po yun talaga. Mga positive sa coronavirus. Doon naman sa isang katanungan na regarding sa pagpasok, tulad nga po ng nasabi natin, mayroon pong dalawang direktiba na lumalabas dahil sa Saudi government, sa government sector. Talaga naman pong sila ay pinagpahinga ng trabaho sa loob ng 14 days. At tapos dito naman po sa private sector, kung saan kabilang din ako, meron din pong pagpipigil sa pagpasok sa loob din po ng 14 days. Ang lamang po yung direktiba regarding sa private sector ay hindi po sakop lahat. Siyempre iniisip din naman po yung kapakanan ng business or ng kumpanya. So ang nakita po natin na sakop po nito, base na rin po doon sa order na lumabas, mga kawani sa private sector na involved sa or sa head office o kaya ay sa mga nasa administration, yung pwedeng gawin ang trabaho sa bahay. Okay. Sir Rolly, acknowledge muna natin si Sir Yusuf. Yes. Magandang gabi sa inyo. Yes, nandiyan po ang advisor natin, na kung saan ayun, naka-online na po siya. Sir Yusuf, magandang gabi din po. Magandang gabi at sa ating mga nakikinig, magandang gabi po sa lahat. Okay, mayroon na pong update itong Zamboanga, kasi kanina hindi gaano natin marinig ang ating chapter president doon. Ay mayroon po siyang update tungkol po dito sa kanilang area of responsibility. Ito po ay 1 PUI died. Patient profile. Ito po. Female, 57 years old, died in a private hospital in the city yesterday, March 21.
BDT, diabetic, cause of death, acute respiratory, COVID-19 test result is still pending with travel history in UK and some local travels. So yan pong update ng ating Zamboanga, ano. So mayroon na isang namatay pero hindi pa pending pa naman yung result kung talaga namang positive siya sa COVID-19. Sir Yusuf, alam ko galing ka lang sa iyong trabaho. Sir, kumusta naman po yung ating mga establishmento diyan sa area of responsibility? Sa area mo? Dito kami sa Second Industrial, marami na rin nagutos na rin kasi ang government, tulad ng mga factories, ibabawasan ng 40% yung manpower at kapag ka ikaw ay nag-open, no? Kailangan may distansya ang mga workers mo. Hindi po pwedeng, like for example, factory. Kami, binigyan namin ng distansya, minimum 1 meter, no? Ang layo ng kada worker sa production area ko. Now, just recently, bumisita sa amin ng Saudi Food and Drug Administration Inspector, no? In-implement sa mga food factories sa Second Industrial City na magkaroon ng sanitizer sa gate mismo bago papasok ang mga factory workers. Magkaroon din ng sanitary or disinfectant mismo sa may pintuan at bago ka papasok, kailangan susundin mo ang mga patakaran na itinakda ng Saudi Food and Drug patungkol sa hygiene. So, in other words, napakahigpit ng gobyerno ng Saudi Arabia pagdating sa factory, mga pagkain. So, ini-implement yan. At of course, nakalimutan ko pala, sa gate pa lang ay naglagay ang mga factory ng thermometer para bago papasok ang lahat ng empleyado sa factory ay malaman kung okay pa ang temperature nila. Ayun. So safety ito para naman makasunod tayo. Kumbaga yung bilang isang residente ng Saudi Arabia ay makatulong naman tayo para maiwasan yung pagkalat ng virus. So, Sir Rolly, ganun din sa inyo, no? Ganun din ang sistema sa inyo bago kayo pumasok? Yes, Wonder, meron kaming actually pagpasok ng bawat empleyado ay dumadaan ito sa thermal scanning para malaman kung ano ang kanyang body temperature at kung ito nga ay lagpas doon sa kumbaga mayroon siyang signs na mayroon siyang parang nilalagnat siya, sinisiparate po kagad ito at dinadala sa hospital. Okay. Ano po yan dahil po ay kailangan po talaga natin i-disseminate yung sa hindi pa nakaalam sa mga programa ng pamahalaan dahil po ay napaka-importante po to lalo na sa ating mga kasambahay kung saan ay hindi gaano sila makapagpakinig sa mga balita, so nag-aabang lang sila sa FB kung ano mga i-disseminate natin at sa ating embahada. Actually, Ponder, patungkol dyan sa sinabi nyo ng mga kasambahay, meron kasi tayong mga kababayan na nasa HSW sector na tumatawag po sa atin at medyo concerned po sila kasi aware naman po sila dito sa kumakalat na balita regarding sa COVID virus. Yun nga lang, ang pinoproblema po nila, Ponder, sila mga mismong mga HSW ay hindi lumalabas. Pero yung kanilang mga sponsor ay araw-araw din lumalabas. Parang gano'n na rin hindi naman po, hindi nila alam kung saan galing o saan hindi naman maiwasan na sa bahay din ito uuwi, Ay dapat yun ang concerns nila. Si Rolly, dapat pala pag dumating yung amo nila, isprihan din nila para sigurado. Dapat lang gawin Sir Rolly kasi nasa bahay sila, founder is pagdating ng mga sponsor nila is nandiyan dyan na yung hygiene din. Siyempre, hindi naman maiwasan na magipagmingle sa kanila dahil trabaho nila yan. Siguraduhin lang na meron silang mask at kung papayagan sila ng mga sponsors nila is mag-wear na rin ng mga gloves. Ipatupad din nila yung halimbawa, nag-serve sila, pagkatapos nila mag-serve, hugas kagad, no? May mask sila. So, yung tamang hygiene, may iwasan din lang na ma-infect.
As long as sinusundan nila yung tamang hygiene, ay masasabi natin kahit papaano ma-minimize yung posibilidad na ma-infect sila. Kung carrier man yung mga sponsor nila na galing sa labas. Yun. Yun na, narinig nyo sa ating mga kasambahayan, no? Gawin din po ninyo kung anong dapat gawin para na rin po sa kaligtasan ninyo. Anyway, mag-update muna tayo dito sa Pilipinas sa Sir Rolly kung ilan na ba talaga yung coronavirus disease, kung ilan ba na apektado nito. Ang confirm nila, ito nakarating sa akin na Sir Rolly is 380. Ang naka-recovered ay 15. Yung date naman ay 25. Yun ang latest ngayon na Sir Rolly sa Pilipinas. So, ibig sabihin, nakakabahala na talaga sa atin. Kasi may nanamatay na talaga. Yes, Commander, nakakabahala talaga sa Pilipinas. Sapagkat ito naman po kasi ng ating medyo meron pong pagkaroon ng pagtitigas ng ulo nitong ating mga kababayan. Lately nga, nakikita natin sa mga post na yung sa mga palengke ay talaga naman pong parang wala silang nababalitang virus at talagang dikit-dikit sila doon sa mga palengke. So yun ang inaasahan natin na na sumunod sila doon sa mga patakaran na inilatag ng gobyerno para din naman po ito sa Saka yung itong ating mga reklamo ng ibang kababayan sa Pilipinas na ang sinasabi paano naman kami mabubuhay kung sa bahay lang kami, wala kaming meron naman po tugon ng gobyerno dyan, magsusupply po ang gobyerno ng pang-araw-araw. Ang nagiging problema naman po, merong pagbagal ng kilos sa mga local level. Yung sa amin lang, sa Iligan, sa misis ko, nag-post siya kanina sa kanyang Facebook, sabi niya, nasa na raw yung kanyang yung kanyang quarantine pass. Paano raw makakabili sa labas kung wala pa yung quarantine pass? Tapos yung iba naman, may mga barangay na aktibo at mabilis yung pagkilos, na ihahatid ka agad yung mga relief goods, samantala may mga barangay din naman na hindi pa nakakarating yung kanilang mga relief goods. Kailangan din naman ito para naman at makakain sila ng maayos habang nasa bahay. Tama, Sir Rolly, at aminin man natin o hindi, sa ngayon may mga barangay naman na walang mga resources para tumulong kahit gusto mo man nila, pero ang nire-request lang natin sa ating mamamayan ay tulungan lang yan. Wala na pong sisihan, dapat susundin natin talaga yung gobyerno. At may awa ang Diyos, sana naman yung may mga kapasidad ng mga barangay at munisipalidad, sana ngayon pa lang agapan natin ang talagang maging stricto tayo sa ating mga nasasakupan. Huwag na natin gayahin yung nangyari sa Italy na pinabayaan nila ngayon medyo hindi na nila kayang hawakan kung ano man yung mga nangyayari. Just imagine 700 plus a day ang mga namamatay ngayon sa Italy. May awa ang Diyos, hindi naman sana mangyari sa Pilipinas yan. Kaya ang pakiusap lang natin sa ating mga mamayan ay magtulong-tulong tayo. Sundin natin ang nararapat na sundin. Kasi kahit na anong ganda ng patakaran o gagawin ng gobyerno, kung tayo naman ay mga pasaway, mahihirapan ang Pilipinas para makabawi dito sa crisis na ito. Ang kailangan po ngayon ay tulong-tulong. Hindi yung magsisiyan tayo o magturuan. Intindihan po natin na ang gobyerno ay ginagawa ang lahat ng magagawa ayon sa ating kakayanan. Kung hindi magigipag kumbaga kooperasyon ang mga mamamayan ay talagang mahihirapan ang gobyerno natin. Sir Yusuf, no, katulad nung nakausap natin ating kasamaan doon si Ma'am Lira doon sa Antipolo, kung saan ay hindi talaga nila nakikita ang kanilang barangay chairman na nag-iikot. Nanawagan na nga sila na kailangan talaga na ikutin na sila dahil wala po daw sila mga pagkain. So yun ang mahirap, may mga tama pa kasi Sir Yusuf na may mga barangay talaga na walang kakayahan. So kung makakatulong founder at Sir Rolly, itong ginagawa ko personal, no?
sa aking pamilya dito sa Saudi Arabia. Some may call it, yung mga ibang tao ko nga tumatawa, pero I am considering the situation very, very seriously. Ang ginagawa ko ngayon is ganito, no? Halimbawa, pumasok ako sa factory o namili, galing ako sa labas, no? Pagdating dito kasi, pagdating sa harap ng pintuan ko, naglagay ako ng sanitizer kagad. Hindi ko hinahawakan, kundi kakatukla ako using yung doorbell, pero pag press ko ng doorbell, yung siko or elbow ko ang magpipress, hindi ko gagamitin yung susi. I-open ng kasambahay ko, kasama sa bahay yung pinto. Didiretso ako sa hugasan, maghuhugas muna. Most of the time, magsashower ako at yung mga damit na galing sa labas, inihiwalay ko eh. Now, kung namili naman ako, yung mga pinamili, nilalagay ko muna sa harapan ng pinto. No? Yung mga plastic bags, hindi ko ipinapasok. Meron akong malaking lalagyan. Halimbawa, canned goods. Inuhugasan ko yan bago ko ilagay sa shelf. No? Kasama kong naghuhugas yan, dinidisinfect ko muna bago ko i-stock sa kusina. Tapos, to be honest with you, since ako ang lumalabas o naisalamuha sa labas, ay totally hindi ako pwedeng umawak sa pamilya ko, magipag-check o kaya mag-handshake. No? At inihiwalay ko rin yung mga kitchen utensils ko, specifically yung mga kutsara na ginagamit kong pansubok. So hanggat hindi totally disinfect ang sarili ko o nakasanitize, naligo o naghugas ng kamay, hindi nila ako pwedeng lapitan. So ito ay napakaganda po yan. Ibig sabihin, Father at Sir Rolly, never na magtatouch ka ng anything sa bahay mo hanggat hindi ka nakapaghugas at nakapag-disinfect ng sarili mo. Napakaganda nung mga si Osop, Manda Ponder, kung magawa natin ng note yun at ilagay natin sa awareness. BK Telemedia Advisory, mga dapat gawin ko ng ating Tama. mga kababayan. Actually applicable siya hindi lang dito sa sa atin kundi sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Oo, hindi lang dito, Yes. sa ating sa Pilipinas din. Napakaganda po 'yan. Napakaganda pong halimbawa dahil po ay sigurado tayo ligtas yung mga pamilya natin. Yeah, kasi mag-i-start sa sarili natin, mga kababayan, sa sarili natin, sa sariling pamamahay natin. Dito mag-i-start dapat yung disiplina para maiwasan yung virus na yan. Tama yun, seryoso. Okay, maraming salamat dyan na Sir Yusuf, napakaganda po yan at disseminate po natin dito sa ating programa para kumbaga awareness natin, health awareness. Kasi aminin man natin Founder, Sir Rolly, may mga kababayan pa tayo na ginagawang birong sitwasyon. Kahit napaka-delikado na, no? Talagang hindi na biro itong nangyayari sa buong mundo. In fact, that is why it was declared as a pandemic na ng World Health Organization, di ba? Kaya seryosuhin po natin yung dapat natin gawin sa pang-araw-araw. Siguraduhin natin na pag-akyat natin ng bahay natin ay wala tayong daladalang virus o kung meron man, gawin natin yung tama para hindi mahawa yung mga kapamilya natin. Ayun, napakaganda po yan. Maganda yung Ponder at liban po doon sa sa nabanggit ni Seryoso, maganda siguro kung magkaroon tayo ng campaign na hikayat tayo sa ating mga kababayan o mga ka-OFW na magbigay ng mga safety tips kung paano ang pero nangunguna na dyan yung mga sinabi na ni Seryoso, napakaganda yung mga countermeasures na ginagawa sa sarili niyang pamamahay. Sana maging ganun sa lahat yan mo, Seryoso, pagkatapos ito, maliligo dito ko. Hindi, i-disseminate na itong video na to, i-disseminate din natin ito. Yung i-share natin para malalaman nila talaga
At dapat talaga naka-ano siya, naka-slide siya doon sa ano natin, sa programa natin na ito yung dapat gagawin kasi magandang awareness talaga ito. Yes. Okay, Sir Yusuf, ano pong pwede mong ma-advise sa ating mga kababayan lalo na po dito sa Saudi Arabia? Well, sa Saudi Arabia, like I said, gayahin natin yung mga ayaw ko sanang sabihin, pero nag-work kasi ako sa military during that time na Kuwait War, no? Ang isang sistema ng Americans is palagi silang exaggerated pagdating sa safety, no? Ibig kong sabihin dito, kung halimbawa, kukunti lang yung problema, ang preparasyon natin ay sumobra pa dapat doon sa problema para maiwasan yung problema. Palampasin natin doon sa, kung safety ito, mas gumawa tayo ng action na sumusobra doon sa pagka-safety niya. Meaning to say, for example, kahapon pumunta ako ng supermarket, naka-gloves ako at naka-mask, no? Ngayon, yung mga nakakita sa akin na mga foreigners at mga locals is medyo tumatawa. Kasi naka-gloves na ako, tapos nag-disinfectant pa ako bago pumasok ng supermarket. Kumuha pa ako ng sanitizer, kahit naka-gloves na ako, medyo nakangisi sila. So sa loob ko, ito yung tinatawag na mas maganda na yung safety at sigurado ako kaysa sa kanila na patawag-tawag lang, walang ginagawang hygiene pagpasok nila ng supermarket. Yun ang ibig sabihin po, pinapahay ko sa ating mga babae dito sa Saudi Arabia, huwag tayong mahiya, no? Na mag-mask, mag-gloves, at kahit may gloves ka na, mag-sanitize ka pa bago ka papasok sa isang establishmento. Siguraduhin natin na ligtas tayo. Huwag tayong mahiya. Yung wag kahit sabihin nilang exaggerated tayo, mas tayong OA, mas maganda na yon kaysa pabayaan natin yung sarili natin na mahawa at ma-infect. Yun po may isasuggest ko. Pasobrahan natin yung sobrang hygiene, mas maganda. Kasi Sir Yusuf, Sir Rolly, pumupunta din ako sa mga sa mga tinatawag nating bakala dito. Karamihan, dami ako nakikita na hindi pa rin nagsusuot na ng mask. Wala silang Oo, walang pakialam. So, tayo na lang umiiwas pag ganun dahil nga wala silang pakialam sa pagdating sa ganyan. Kumbaga, ini-ignore na nila yung mismo yung kanilang kakautusan ng kaharian. Yes, Founder, mag-agree ako dyan sa sinabi mo na mayroong mga talaga, mga hindi lang sa ating mga kasi mixed race naman tayo dito sa Saudi. Kanina nga lamang, nung pag-uwi ko ng hapon, dumaan ako sa isang grocery. Kaming mga Pilipino doon, hindi man kami pero nag-impose kami ng social distancing at nagkakaroon kami ng 1 meter distance sa pagpila doon sa cashier. Ngayon, dumating itong isang Indiano, akala niya walang pila kasi magkalayo-layo. Abay, sumingit sa gitna. Talaga naman, hindi mo hindi mo rin masasabing hindi siya aware kasi naka-mask naman siya. Ibig sabihin, aware siya sa sitwasyon. Pero hindi niya nakita na yung 1 meter distance ng nakapila kami mga Pilipino is for safety precautions din. Yung ginawa niya, sumingit siya doon sa bakante. Yun ang din niya alam. Ganun pa rin. Most likely, alam nila yan. Pero sumisingit lang. Pero nevertheless, like I said, pabayaan natin yung mga yan, tayo mga kababayan natin is basta tuparin natin yung tama na sa tingin natin ay yun kasi ang patakaran Kaya ginawa yung social distancing is proven na yan na nakakahawa talaga itong kumakarat na virus. So wala namang masama kung talagang susunod tayo Mas pangit niyan is maging pasaway tayo, then later on ma-infect tayo, magsisisi lang tayo din. So mas maganda yung avoidance. Tama kayo, Sir Yusuf, kasi kasi natin dyan, sa isang seminar kasi na ko, ang pag-take ng decision is based on risk. So kung ang risk is mataas, huwag mo na siyang gawin.
So sa ganitong sitwasyon na talaga namang health risk ang involved at saka meron pang which can lead also to fatal consequences. So dapat ano natin talaga itaas din natin yung ating mga security measures, mga precautions natin. Okay. Bago po tayo magpatuloy-tuloy, si Rolly, may mga update ka pa dyan na advisory galing sa ating embahada? Actually, so far, Founder, na meron sa kaso dito sa cellphone ko, hindi ko mabuksan yung laptop ko. May mga hinihikayat lang natin ang ating mga kababayan na magsubaybay sa website ng ating Philippine Embassy. Meron po silang sa kanila pong press release 044, series of 2020, naglabas po sila ng update sa mga contact details kasama number at email ng mga polo services, consular services at saka yung mga urgent sa ATN services. So mga kababayan, mga OFW, tutok po kayo sa website ng Philippine Embassy Riyadh. Kung hindi niyo po alam, i-search niyo lang po sa Google at i-type niyo yung Philippine Embassy Riyadh, lalabas na po yung website nila. At pagkatapos nun, makikita niyo yung mga sari-saring advisories, mga advice ng ating embahada para sa ating kaligtasan dito mga ka-OFW. Lalong-lalo na yung inikayat ng ating embahada na yung ating mga kababayan na may alam regarding sa mga kababayan natin na maaring suspected o kaya under investigation regarding sa COVID ay i-report po natin para ma-aware po ang embahada at mabigyan ito ng tagyat na tulong mula sa Philippine government. Tama, Sir Rolly. At gusto ko lang idagdag, kanina kasi minsan kasi is may mga bagay na tayo mga Pilipino is para lang may post ay magpo-post na, no? For example, yung kanina na nabasa ko sa namin post na meron na curfew sa Saudi Arabia, ang sinabi 6 to 8 p.m. Alas 6 ng umaga mag-open daw yung mga supermarket at magsasara ng 8 p.m. So sana po huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga ganitong balita na hindi nanggagaling sa mga official advisories ng Saudi government o ng nabanggit ni Sir Rolly na from Philippine Embassy or konsulada ng ating sa Jeddah, no? Mag-ingat po tayo sa pagpapasa ng mga maling impormasyon kasi po hindi tayo nakakatulong sa sitwasyon, no? Huwag po tayo maging parte ng problema. Sabi nga nila, sana tulungan nating masolusyonan ang problema. At kasi napakaraming kumakalat si Rolly, founder, na pinopost ng mga tao na hindi naman talaga galing sa na opisyal sa gobyerno, mga advisories, ay ipinapakalat. Let me remind po na bawal po ito sa Saudi Arabia at may mga nahuli na. Huwag po tayo magpapakalat basta-basta ng mga maling informasyon. Kasi po ito ay nakakadagdag sa problema sa halip na makatulong tayo. No? Maaari po ang mga gusto nilang gawin ay makatulong, pero kung mali naman itong informasyon ang binibigay natin sa madla ay sa halip na makatulong tayo, ay nakakadagdag tayo dun sa problema. Mag-iingat po tayo. Dapat yung mga verified advisories lang at nanggaling dun sa tamang otoridad ang ating iparating sa ating mga kababayan. Ayan po, kasi lagi pong advisory ng government na bawal magpakalat ng mga fake news. So kailangan talaga ay dapat i-disseminate din natin yan kasi meron kahit nandyan na yan, meron pa rin tayong mga kababayan na nagbabalita na mga hindi totoo. Kumbaga ay mga katang-isip lang. Ay, yun po ay pinahigpit pong pinagbabawal. Tama po yan, Founder. Mag-second agree po ako dyan sa inyong sinabi. Kasi ang nangyari po kasi niyan, nag-umpisa yan noong may lumabas na video footage kung saan nagkaroon ng isang interview. Arabic po yung interview kung saan inaano po yung corona. Pero yung balita na po yun, at noon pa yun, yung sa MERS-CoV pa lang, hindi na dito sa corona. So kumalat ng kumalat yun, nagkakaroon ng panic sa mga tao.
Tapos kung saan wala pa naman, kumbaga tama nga po yung pagkasabi na kung mali impormasyon ang sinusunod mo, maaaring maling desisyon din ang magagawa mo. So dapat lang po talaga na verified, tama yung sabi ni Sir Yusuf, na yung verified sources. At kung hindi ka sure sa source ng informasyon, ay huwag mo nang i-share. Tama, tama. Yes, hello. Medyo may may tumawag. Yes, hello, Sir Rolly. Yes, Founder, okay lang. Okay. Yung second demotion lang ako dun sa sinabi niyo na at saka kay Sir Yusuf na dapat verified din po yung sinishare natin. Okay. Opo, kasi maraming nagpapanik pagka yung cost ng ginawa natin pag nag-post tayo ng isang bagay na mali namang info, ay baka may mapahamak pa sa ating mga kababayan. So, importante po kasi during this time of crisis ay huwag tayong magpanik. Although napakahirap gawin kapag may nabasa tayo na talaga namang nakakatakot. So sana po huwag nating i-post yung mga bagay na hindi tayo sigurado at hindi naman verified. Sa halip na po na makatulong tayo ay lalo tayong nakakadagdag doon sa nangyayaring crisis na ito. Okay, i-acknowledge muna natin ang ating chapter president doon sa Hong Kong na kung saan makapanayam din natin siya ngayon, si Priest Adelpa. Ma'am, Priest Adelpa, good evening po. Good evening din po, Founder. Magandang gabi pa from Hong Kong po. Ayan, nasa kabilang linya po. Basta Live po tayong lahat. live po tayo ngayon sa ating programa dito sa BK Telemedia. Nasa kabilang linya po si Sir Yusuf at si Sir Rolly. So, apat po tayo anong tawag nito? Anuhan ng mga kanya-kanyang kuro-kuro ngayong gabi. Sa problema nitong sa... sa... Sa'yo, Ma'am Adelpa. Ito po si Sir Rolly ng Alcobar. Marami po kaming magandang tanong sa inyo at gusto namin kabalikan. Kailan maghanda ka, mag-ready ka dyan kasi... dyan sa Hong Kong. Siya yung nasa front line din. Magandang gabi. Magandang gabi. Si Sir Yusuf po ito ng Davao Saudi River. Bantay at Kasangga. Magandang gabi, Sir Rolly. Seryoso. Okay lang naman pag may dito sa Hong Kong. Marami pong mga kasama dito na talagang hindi na po sila pinapalabas ng kanilang mga employer para po makaiwas sa sinasabing nating COVID-19. Hello po. Yeah, go ahead. Okay. Ayun, sa kagandahang parte naman dito, wala pong mga na-terminate na mga nagtatrabaho dito at tuloy-tuloy pa rin po ang gawain dito. Hindi po napuputol ang kanilang trabaho at wala pong nawawala ng trabaho dito. Kagandahan po yun na news from Hong Kong. Si Rolly, may katanungan ka sa ating chapter president sa Hong Kong. Yes, magandang gabi sa iyo, Ma'am Adelpa. Ang unang tanong po natin, yes, kumusta po ang COVID issue dyan sa Hong Kong, ma'am? May mga recorded cases po ba tayo dyan? At kung meron man, may mga Pilipino bang involved? Actually, for the past few weeks, tumigil po ang pagkalat ng COVID dito sa Hong Kong. Pero ang nagpataas na naman po sa ngayon ay ang mga nanggaling sa ibang lugar tulad ng Canada na pumasok dito sa Hong Kong. Yun po, tumaas po ang numero ng mga foreign people na naapektuhan ng ating sinasabing virus. Pero sa mga Pilipina po, meron lang po yung napabalita dito na isang Pilipina kaso nakapag-recover naman po siya. So okay naman po tayo sa mga Pilipina. Salamat naman. Safe naman po. Salamat naman sa Panginoon. Ma'am, second So question hindi po. pa pala, sister, sige. hindi pa sinara yung airport dyan. May mga incoming at outgoing flights pa din. As of the moment po, Philippines, wala na po tayo sa Philippines, pero yung papunta po sa iba't ibang lugar tulad ng
Australia, mga ibang country, open pa naman po. Pero may mga ibang lugar na po tulad ng Macau, hindi na po makalabas-masok ang mga mga even resident po at saka kahit sino na po nationalities, hindi na po nakakapasok ng Macau at saka ng Hong Kong. So totally ban na po sa dalawang country na ito. Okay. Pres, Adil pa, kumusta naman yung lugar ninyo sa Pilipinas? Sa amin po sa Batangas, founder, okay naman po doon as of the moment. Wala pa rin po, wala pa po yung kung tutuusin COVID-free pa po sa amin sa aming lugar, sa Laurel. Pero sa Batangas, I think meron na po, the whole of Batangas, parang may isa na pong napabalita. Okay. So at least medyo kasi ang kanina may nakapanayam din tayo na may problema doon sa sa Laurel na humingi ng tulong dahil nga yung pamangkin niya ay nandito nakakulong. So yun na nga sinasabi niya ay wala pa so far, wala pang balita balita doon na tungkol sa COVID na yan. So ang kagandahan lang dito ay kumbaga ay ang na natin dito, concern natin dito dahil po kailan lang po hindi pa tapos yung sa Taal, tapos nandiyan na naman yung nagkakaroon ng lockdown na naman sa inyo. Ang kagandahan nga po sana doon, mga kabakas, is meron pong dumating na tulong galing po ng Hong Kong, balit at 2 box po ang dumating sa aming lugar na napagtulong-tulungan po ng mga kabakas dito sa Hong Kong na maitulong sa Taal. At ito po ay ready na po sana for disbursement. Yun nga po ang sinabi ko kay founder. Kaso nga lang po, hindi po ako nakauwi, kaya hindi po natin kayang ibigay sa mga nasa lanta ng sinasabi nating Taal. So sa COVID mo na lang ibigay? Hindi rin tayo makapagbigay po sa mga kasi mga po yun, ang tulong po na yun ay mga damit, na mga bagong damit na nalikom namin sa mga residente dito sa Hong Kong. Ayun, medyo mahigpit sila dyan pagdating dyan. So ang problema ngayon ang problema ngayon sa COVID is gustuin man nating tumulong, napakahirap mag-fundraising dahil unang-una, ang number 1 na bawal is yung magkaroon ng event, any fundraising activities, napakahirap. So, hopefully, pagka siguro tayo as Bantay Kasangga, which is one of our advocacies, kapag ka po pwede na, siguro magtulong-tulong tayo para matulungan natin yung mga kababayan natin na nasalanta ng crisis na ito sa Pilipinas. Magtaon po, tama po yun. Okay, may katanungan na po tayo, Sir Yusuf, Sir Rolly, at Priest Adil. Tungkol po dito sa programa ng ating pamalaan, dahil nga ay mayroon po sila talagang may assistance pagdating sa totoo ba ito na ang gobyerno natin, ang OWA ay may mga assistant na makuha pag ikaw ay COVID victim? Sir Rolly, may idea ka po ba dito? Actually, founder, nabalitaan po din natin yan at nagsaliksik tayo dyan. Mayroon nga po nilabas ang OWA sa pangunguna ng ating OWA Administrator, Hans Kakdak. Mayroon nga pong financial assistance na ibibigay, gagamitin na ng salitang ibibigay sapagkat hindi pa naman. Ang pagkasabi po doon sa kanyang advisory ay hinihintay nila yung special session galing sa Kongreso upang mabigyan sila ng dagdag na ang tinatawag nila ay supplemental budget para mabigyan ng financial assistance itong mga ka-OFW natin na nahahagip nitong crisis ng COVID. Pero sa ngayon po, ang advice po ni Admin Kakdak ay magstay home muna yung ating mga kababayan sapagkat bawal po talaga ang convergence ng mga tao. At kung mayroon po silang mga queries, mga katanungan, ay magtawag sila sa hotline na 1348. So, ang pagkasabi po ng kanyang advisor, ang pinakabuod po ng kanyang mensahe ay right up kung saan medyo magkaroon na ng kaluwagan doon sa mga lockdown at mga community quarantine, saka na magre-release ng mga budget. Sapagkat sa ngayon, kung i-release mo yan at pupunta itong mga tao, hindi ka nakakatulong doon sa pag-control doon sa sa virus. Pero meron po yun, founder, mismong sa ating
kasamahan at kaibigan na si Ma'am Cherry, siya po ang naglagay sa kanyang at nag-insert comment po sa kanyang advisory si Admin Hans Kaplak. Meron po, Founder. Okay. So, hintayin muna natin yung session ng Congress after. 5,000, no? 5,000 ang financial assistance, yes. Parang katulad pa rin yun na dati na pag mga crisis ay 5,000 yung makukuha nila. Yes, Founder, meron naman po, lagi naman pong uma-action ng OWA patungkol dyan. Meron nga lang kahirapan doon sa pagkuha ng pondo. Alam niyo naman, pagka pera na galing sa kaban ng bayan or galing sa pondo ng isang ahensya, merong mga safety measures na inano din para hindi rin maabuso ito. So ang Sir Rolly, pwede nating iklaro sino ba ang mga beneficiary nito. Ito ba yung mga nakabakasyon na may existing contract or yung kasama yung dating OFW? Ano natin yan seryoso, itatanong natin doon sa ating mga kakilala sa loob mismo ng OWA para magkaroon tayo ng sa ngayon yun po munang advisory ni Admin Hans ang aking nabukas. Mag-inquire po tayo patungkol dyan. So, Rolly, Kasi sigurado ko maraming magtatanong dyan na qualified ba ako kasi nag-exit na ako. Tama. Or kami lang mga nakabakasyon na OFW. Actually, seryoso. At saka Founder, Pres Adelpa, meron nga po rin akong gustong i-raise. Kasi dito sa atin, sa kaharian, dito sa Saudi specifically, meron tayong mga kababayan, marami-rami din sila na nasa salon nagtatrabaho. Ngayon, mostly sa kanila is of course, nagsunod yung establishment nila doon sa order ng kaharian na wag mo na magpapasok, wag mo na mag-duty. Sa kasamang palad po, yung iba parang no work, no pay po ang naging lagay. Yung iba is parang 50% yung ibibigay na sweldo. Ang problema po kasi natin ngayon, sa pagdaan ng araw, ay tumataas yung bilang. So parang hindi natin nakikita yung maaaring sa pagdating ng sinasabing cut-off nung lockdown ay magluluwag na. Paano kung tatagal pa ito? So hindi ba sila sasahod habang nandito pa sila? So maganda siguro kung mai-erase din natin ito sa OWA at kung anong maitutulong nila sa ating mga kababayan na hindi pinapasweldo sa panahon ng krisis. Tama. Yun, si Rolly, karagdagan na po, Sir Joseph, Pres Adelpa, yung sinasabi nilang session sa Congress, ibig sabihin after pa nitong crisis na to, bago silang mag-session, wala pa silang emergency para naman ay sa katulad ngayon, marami na mga nagbakasyon ng mga OFW na wala na talagang na stranded, na wala ng makunan. So ano ba yung lalo mayroon pa yung pauwi na stranded din dito. So paano pa yung mga programa dapat nila na magawa, ihanda para sa atin? Actually, yung sinabi mo, meron ding mga nag-comment na ganyan. Meron nga yung iba, medyo harsh yung kanilang comment at medyo talagang nawawala na rin ng pasensya. Sabi nga nung iba doon sa comment, kailan pa yung nabibigay? Pagpatay na yung namatay na sa gutom yung nangailangan. So, ang pagkasabi po kasi doon sa reply ay kaya nga tinatawag na special session sapagkat gagawin nila ito sa madaling panahon. Hindi sila maghihintay doon sa kanilang regular session. So, sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng sesyon ng Kongreso upang ma-release itong sinasabing supplemental budget. Sana sa mas maaga, mas maganda. Kasi ngayon ang kailangan tulong ng ating mga kababayan, no? Yeah, ang problema ngayon dito sa nangyayari. Ang problema ngayon kasi nagtatago pa sila sa corona. Medyo nahirapan pa silang lumabas. Pres Adelpa, ano masasabi mo rito? Kasamang Rolly, kasamang Yusuf at saka Founder, actually dun sa Macau, reporting from Macau also, kasi andun yung brother ko. Marami na rin po ang mga kababayan dun na wala ng trabaho sa hotel, sa restaurant. Okay lang po yung mga nasa mga buildings na mga security guard dahil may mga binabantayan pa sila, may mga sahod pa po sila. Pero karamihan na po sa mga nagtatrabaho dun ay wala na rin pong no work, no pay na rin sila. Kaya kawawa sila dahil araw-araw kumakain sila, nagbabayad sila ng kanilang renta, wala naman po silang sinasahod. Kaya malaking bagay kung may susulong nga yung sinasabi ninyong special, ano na yan. So dapat may raise natin yan, Founder, at hindi lang naman dito sa Middle East or Saudi Arabia mangyayari na sigurado.
Sa buong mundo na mayroon tayong mga expats, I'm pretty sure marami ang mga company na i-impose yung no work, no pay na yan eh. Mas maraming mga ganon kaysa sa mga kumpanya na magkakaroon ng konsiderasyon na kahit hindi ka nagtrabaho is pasasahurin ka. So, mas marami yung magiging no work, no pay na mangyayaring ganyan. Yeah. Actually po, dito po sa Hong Kong, hindi masyadong affected yung mga kasambahay kasi karamihan naman na nandito ay Yeah, out of of course, kasambahay, 200,000 kasambahay, diretso pa rin po ang kanilang sahod. Kaya okay pa naman kami dito sa Hong Kong. Yun. Basically okay. So, sister, may tanong ko sa mga kasambahay dyan, ano bang mga hygiene or paano nila, halimbawa, tulad ng pinag-usapan namin kanina nung wala ka pa, yung mga household service workers dito, lumalabas yung mga sponsors nila. Ngayon, ano bang aksyon ang ginagawa bilang isang household service worker dyan para makaiwas kung sakasakaling may dalang virus yung mga sponsor nila na lumalabas pa rin Ng bansa. Okay. ng bansa or ng komunidad. Siyempre silang pumupunta sa mga meetings nila, nakikimit ng ibang tao. Halimbawa, tayo, ang mga kasamahan natin dyan is maraming nagtatrabaho sa bahay, siyempre. Ano ba ang ginagawa ninyo or nila para maiwasan na mahawa sila kung sakasakaling ang sponsor nila ay may dala-dala galing labas, papasok sa kanilang mga tahanan? Dito po karamihan na po ngayon ang nangyayari ay home base na po yung karamihan sa mga employer dito. So, hindi na masyadong lumalabas sila. Ang anong na lang is puro online shopping ang ginagawa. Kaya po, mas marami ngayon ang naka-lockdown sa kanilang tirahan. At mangilan-ngilan na lang po ang pwedeng lumabas sa kanilang tahanan. Kaya medyo naiwasan na rin yung sinasabi natin na paglaganap sa mga karamihan dito. Usually yung mga nagsidatingan lang ngayon galing sa ibang bansa ang nagpataas ng numero na infected. Kaya yung mga sinasabi nating precautionary measures is lahat po kami dito ay binibigyan nila ng mask. Sila naman. Lahat kami nagkakaroon. Yeah, pinapatupad naman po at binibigyan din kami ng mga alcohol, yung mga lahat ng kasambahay binibigyan, lahat kami nakakagamit ng alcohol, hand sanitizer, kompleto po kami ng gamit. At lahat po kami ay iniiwasan namin na magkumpul-kumpul sa salas. Kumbaga, kung pagkatapos na ng gawain, kanya-kanya na po kaming silid ang kaya wala pong problema. Ay, salamat naman at